Okay, para sa ating Teka Moment, first 50 days pa rin ni Pangulong Duterte ang ating pag-uusapan. Ngayon naman, ang focus natin dalawa. Una, ang paglulunsad ng National Complaints and Emergency Hotline nationwide. At syempre, mamaya ang FOI. So, unahin natin itong National Complaints and Emergency Hotline. Noong August 1 lamang ay inulunsad ang 911 Emergency Response Hotline upang matugunan ang krimen at katiwalian. Kasabay na rin ito ang numerong 8888 para naman sa citizen complaints. Okay, so ayon sa telecommunication provider na PLDT, kasama na rin dito ang subsidiaries nito na Smart and ePLDT. Nangako silang magiging libre umano ang access ng mga kababayan natin dito, samantala na ang Globe naman ay magcha-charge ng 5 pesos per call. Ang 8888 po ay para sa mga reklamo hinggil sa mga report tungkol sa mga corrupt officials, sa mga underperforming government personnel at gayon na rin ang mga unfinished government projects. Kaya yan, sa lahat ng mga nakikinig natin mga viewers, kung napansin nyo or meron kayo na-observe na ganyan, may corrupt, merong underperforming government personnel at may mga unfinished government projects, pwede kayong mag-contact sa 8888. Hindi kahit naman ng DILG. Ito, huwag mag-prank calls, okay? Kasi sineseryoso po ng ating mga operating centers yung mga calls natin, saka hindi na natin kailangan pa ng mag-aksaya ng oras at ng pera para sa mga prank calls. Good start naman daw ang simulain ng mga hotlines natin dahil kung co-compare natin sa 117 before, ang daily average calls nila ay 3,500, samantala for 911, 33,000 per day na ang nakukuha nilang calls. Okay, so maraming mga grupo syempre ang pumuri dito sa bagong simulain natin for emergency hotlines dahil long overdue na rin naman talaga na magkaroon tayo dito. More on the first 50 days of President Duterte. Actually, tomorrow, yung talagang 50th day ng ating Pangulo at mapapansin natin na marami na talaga siyang nagawa, including the executive orders sa freedom of information. 2 araw nga po bago maganap yung unang State of the Nation address ng ating Pangulo ay napirmahan po ang executive order para sa freedom of information. Nakasaad po sa EO na ito na kahit sinong Pilipino ay magkakaroon ng access to information, official records, and other public documents sa lahat po ng government offices under the executive branch. Kabilang po dyan ang mga government and all its office, national government and all its offices, departments, bureaus, offices, and instrumentalities. Kabilang ang government-owned or controlled operations and state universities and colleges, again under the executive branch. May ilang mga exemption. Ito yung mga magpuput ng ating government or will put our government in danger in terms of national security. Nakasaad din sa EO na wala pong bayad ang pag-access natin sa impormasyon unless the agency requires to reimburse necessary costs, including actual costs of reproduction and copying of information requested subject to existing rules and regulation. At up to the Congress lamang po kung magpapasa rin sila ng kanilang freedom of information para hindi na lamang under the executive branch ang mayroon tayong access. Dapat lang na ituloy na rin yung pagpasa sa may Kongreso ng FOI bill. Pero pag-usapan muna natin yung unang mga binanggit ni Jules. Ngayong 49th day pa lang ng Administrasyong Duterte, bukas pa nga yung talagang 50th day, yung sa may 911 at 8888. Humingi ang pamahalaan ng mas mahaba pang panahon para talagang maging perfect na yung operation nitong emergency hotlines ng gobyerno. Dahil unang-una, yung 8888, ito yung customer service number na ginagamit ng Globe. So kung kayo, di ba, kung mag-only call kayo or ano, sa 8888, yun ang customer service ng Globe. So mas mahabang panahon pa, 1 buwan pa ata ang hinihintay nila at maging ng gobyerno para talagang maiayos ito. Gayunpaman, operational na siya. May ilang mga city dito sa ating sa Metro Manila, kagaya ng Marikina, na meron silang local hotline number. Local emergency hotline number. Kung saan yung pa rin ang ginamit nila kamakailan nung weekend nung tumaas ng sobra yung tubig sa may Marikina River. So ngayon, inaayos pa ito. Pero sana maging full implementation na rin, pero sana mas maging maayos pa yung mga emergency hotline numbers ng ating pamahalaan. Basta, iwas na tayo ng prank calls, kasi maraming mga, lalo na siguro ngayong walang pasok, yung mga kababayan natin walang magawa. I think may sinusulong nga ngayon na panukalang batas na i-register yung mga SIM cards para maiwasan ng mga prank calls. Pero I remember parang may inanunsyo si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na meron silang paraan para ma-detect din yung mga gumagawa ng kalokohan dyan
sa hotline numbers ng gobyerno. So, lagot kayo pag nahuli kayo. We're provided with these good services. Let's take advantage of these services at wag na nating gamitin pa sa masamang paraan. O yung mga makakaperwisyo lang sa totoong may mga emergency natin abusuhin. situations. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.